Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa St. Peter's Square sa Vatican kung saan nagtipon ang ilang Katoliko kasunod ng anunsyo ng pagpanaw ni Pope Francis. At nakatutok doon live si GMA Integrated News stringer Pia Gonzalez Abukay. Pia. Magandang umaga sa inyo mga kapuso at tulad po ng nakikita natin ngayong araw na ito, nagluluksa ang buong mundo dahil sa gumulat sa ating balita kaninang umaga dito, alas 7:35 ng umaga, Italy time, ukol nga sa pagpanaw ng ating pinakamamahal na Santo Padre. Yes, Pia, ano yung atmosphere dyan sa St. Peter's Square sa mga sandaling ito? Today is Easter Monday, inaasahan na hindi ganito karami ang tao ngayong araw na ito dito sa Rome, bagaman holiday pa rin ito sa Italy. Pero dahil nga sa napabalita kaninang umaga ukol sa pagpanaw ng ating Santo Padre, yung tao na mayroon ngayon dito sa Vatican Square ay tulad pa rin talaga ng mga araw ng nagdaan, tulad ng Holy Week na dumadagsa yung mga nagpo-prosesyon na dala ang krus at ang mga tao na naghahanap ng balita ukol sa mga susunod na kaganapan at kung saan nila posibleng makita ang labi ng ating Santo Padre. Pia, gaanong karaming tao na ang nagtitipon dyan nga sa square, no? At ano yung sentimiento ng marami sa kanila? Alam mo, may mga Pilipino kaming nakita dito sa crowd na mayroon ngayon. Talagang ramdam nila yung lungkot dahil ilang araw nilang nasubaybayan ang pag-appear ni Pope Francis sa publiko during Lenten period, kaya inaasahan nila at ng maraming Katoliko at maraming mananampalataya na magtutuloy-tuloy na ang paggaling ng ating Santo Padre. Kaya lahat talaga ay nagulat, may mga umiiyak, may mga dala ang Santo Rosario, ang Holy Rosary at patuloy na nagdadasal. At marami rin umaasa na sana fake news din itong lumabas na ito. Pero unfortunately, hindi na siya fake news at ito ay isang totoong balita na nagumulat sa atin sa buong mundo. Pia, paano nila ipinapahiwatig yung kanilang pagluluksa dito sa pagpanaw ng ating mahal na Santo Papa? Alam mo, maraming mga umiiyak at talagang nalulungkot kasi since nakita nila kahapon si Pope Francis na dumungaw doon sa bintana, inaasahan din nila na makikita si Pope Francis. Ngayon, hopefully, ini-expect nila ng marami sa kanila ay dudungaw si Pope Francis para si Angelus. Pero ang natanggap na lang at nang narinig na lang ng mga mananampalatayang dumagsa ngayon dito sa Vatican Square ay ang kalembang ng kalembang ng St. Peter's na nagtagal siya ng 15 minutes, magmula alas 12 hanggang alas 12:15 dito sa Roma. Narinig na yung dire-diretsong kalembang ng St. Peter's Basilica. Yes. Pia, umaga pa lang dyan ngayon, may mga anunsyo na ba ang church authorities o kahit yung Italian authorities sa mga susunod na magaganap sa Vatican? Iyon nga din ang ating patuloy na binabantayan, tinututukan at sa kasalukuyan wala pang official statement mula sa Vatican o kaya sa Italian authority ukol sa mga kaganapan sa susunod na oras. Hindi pa natin alam kung saan magkakaroon ng public viewing at kung saan makikita ng mga libo-libong mananampalataya ang labi ng ating mahal na Santo Padre. Patuloy tayong nakatutok diyan at inaasahang maglalabas sila ng mga official statement sa mga susunod na oras. Pia, kamusta naman yung Filipino community dyan? May natatanaw ka na bang mga Pinoy? Oo, marami na mga Pilipino na nandito sa crowd at ayun na nga, sabi nila kanina, alam mo ba na namatay na ang ating Santo Padre? Actually, marami sa mga nandito sa St. Peter's Square ay inaasahan nga ang muling pag-appear ni Pope Francis. Kaya yung balita is nalaman din nila mismo sa kanilang mga telepono at sa mga tao mismo, biglang bumalik. May mga nag-cancel pa nga ng flight dahil supposed to be karamihan ay magbabalikan na bilang turista sa kanilang countries dahil tapos na nga ang bakasyon. Pero marami ang minabuti pa nilang manatili pa ulit ng isang araw
at umaasang masisilayan ang labi ng ating Santo Padre. Maraming mga Pilipino rin na nasa crowd ngayong oras na ito, na nasa Vatican Square, at inaasahang makakakuha rin ng announcement sa mga susunod na kaganapan kung saan nga makikita ang labi ng ating mahal na Santo Padre. Sige, Pia, antabayanan natin ang iba pa mga updates. Yan po si GMA Integrated News Stringer Pia Gonzalez Abukay. Maraming salamat sa iyo.